Marami sa atin ang hinahanap kung sino ba talaga tayo. Madalas tayong tinutukoy ng mundo base sa ating mga nagawa, trabaho, o estado sa buhay. Pero, nais ko kayong paalalahanan na ang tunay nating pagkatao ay hindi nakabase sa mga bagay na ito. Ang ating pagkatao ay nakaugat kay Kristo. Ikaw ay tinawag sa kalayaan, Galatia Kapitulo 5 versikulo 13, sapagkat kayo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan, huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan walang pagkakataon sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay mangaglingkuran kayo sa isa't isa. Ikaw ay kaanib ng pamilya ng Diyos, Efeso Kapitulo 2 versikulo 19, kaya nga, hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal, at sangbahayan ng Diyos. Ikaw ay pinag-isa kay Kristo, Galatia Kapitulo 3 versikulo 28, walang pagkakaibang Hudyo at Griego, alipin at malaya, lalaki at babae, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Ikaw ay pinagpala ng Diyos, Efeso Kapitulo 1 versikulo 3, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan kay Kristo. Ikaw ay lubos na niligtas, Efeso Kapitulo 2 versikulo 8 hanggang 9, sapagkat dahil sa biyaya kayo'y nanggaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmapuri. Ikaw ay itinuring na matuwid, Ikalawang Korinto Kapitulo 5 versikulo 21, siya na hindi nakakilala ng kasalanan, ay ginawa niyang kasalanan dahil sa atin, upang tayo'y maging katuwiran ng Diyos sa Kanya. Ikaw ay kasama ni Kristo, Kolosas Kapitulo 3 versikulo 3, sapagkat kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Ikaw ay lubos na nagtagumpay, Roma Kapitulo 8 versikulo 37, ngunit sa lahat ng mga bagay na ito tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Ikaw ay templo ng Espiritu Santo, Unang Korinto Kapitulo 6 versikulo 19, o hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos. At hindi kayo sa inyong sarili. Sa bawat talata, ipinapaalala sa atin ng Diyos na tayo ay minamahal, pinagpala, at kabahagi ng kanyang pamilya. Sa kabila ng mga hamon at tukso, alam natin na tayo ay may matibay na pundasyon sa Kanya. Kapag alam natin ang ating pagkatao kay Kristo, tayo ay magiging mas matatag sa harap ng mga pagsubok. Hindi na tayo magpapadala sa mga opinyon ng iba o sa mga pagsubok sa buhay, sapagkat alam natin kung sino tayo sa Kanyang mga mata. Kaya mga kapatid, lagi nating alalahanin ang ating tunay na pagkatao. Tayo ay minamahal, pinagpala, at bahagi ng pamilya ng Diyos. Ipagpatuloy natin ang paglakad ayon sa Kanyang katotohanan. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin ngayon, at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang mensahe ng pag-asa at pagmamahal mula sa ating Ama sa Langit. Pagpalain kayong lahat.